Isang magandang araw po ng linggo, mga kabarangay. Marami pa rin po sa ating mga kabarangay ang hindi pa po nakakapag-move on. Dito nga po sa usapin na hindi pala nakarating o na-transmit yung ratified bill ng Kongreso ng Senado. Ang aking pong taus-pusong pag-aanyaya sa lahat po na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong upload po na videos. Dahil po sa nangyari mga kabarangay, ay marami nga po yung mga mga sabi-sabi. Bakit nagkaganon? Ano po ba ang nangyari? Parang moro-moro na lang ba ang ginawa? Bakit po hindi ito na-transmit? Mga kabarangay, magbibigay po tayo ng ilang kuro-kuro, haka-haka, or expectakulasyon, speculasyon kung bakit hindi po ito na-transfer. Na siyempre po, tiyak na may mga dahilan. Ano ba ang mga dahilan nito? Atin lamang pong bibigyan ng konting linaw. Mga kabarangay, kagaya po ng aking mga nai-content na noong nauna pa, na sinasabi ko po sa inyo na ang mga nagsulong ng batas na ito, si Madam Amy na promotor at ang mga congressman po, pati na si Speaker Romualdez, ay alam nila na hindi po makakalusot ang batas na ginagawa nilang ito. Pero dahil po sa pamumulitika, ay pinipilit po nila na papaniwalaan ang mga tao na tama ang kanilang ginagawa at ito ay makakatulong para sa mga nakaupo na mapaunlad daw ang kanilang mga lugar dahil sa pag-e-extend. At kung mapapansin mo, mapapanood mo, parang awang-awa ang mga ito sa mga nakaupo dahil sa kaiksi ng kanilang termino. Kaya kung minsan po ay kulang ang panahon ng mga nakaupo para makagawa ng mabuti o ng maganda para sa baryo nila. Ayan po yung mga tumanim sa puso at isipan ng ating mga barangay officials na nakaupo. So, saludo sila, hangang-hanga sila, paniwalang-paniwala sila sa mga taong pansarili lamang po ang ngayon po, balikan natin ang tanong. Bakit hindi po nakarating ang kopya ng ratified bill matapos na ito po ay maaprubahan ng magkabilang panig? Sino ang may kasalanan? Meron po bang may kasalanan o meron po bang sabotahe para ito ay hindi makarating sa Office of the President? O baka sadyang hindi po ito talaga ipinadala dahil alam nila na maaaring ibeto ito ng Pangulo. Or maaari pong ito ay mag-lapse into law at kokontrahin ni Atty. Macalintal at madedeklara uli na unconstitutional. Strike 2 na po sila. Mga kabarangay, nasabi ko na po doon sa mga nauna kong content na maaaring lalabas po ang katotohanan sa mga pangyayaring ito. Ano man po ang nangyari sa likod ng hindi po pagkakarating hindi po pagkakatransmit ng ratified bill na ito sa Office of the President. So yung mga aspirant at mga nakaupo, ayan po, at sigurado na po yan. December 1, 2025 na po ang halalan. Bagamat napakarami pa rin po ang umaasa na sa November 2, 2026 po ang halalan. Sa kanya, nasa inyo po yan. Kung ayaw ninyong maniwala, batas na po ang nagsasabi na ang halalan po ay magaganap sa December 1, 2025. Bakit? Dahil wala pa pong bagong batas na nagsasabi na postpone na ito. Ang batas po na panukala ay dead na, patay na po. Dahil hindi umabot, hindi nakarating sa Office of the President after na ito po ay mapagkaisahan. Nagsara na po ang Kongreso. Hindi pa rin po ito umabot sa Office of the President, kaya ito po ay ituturing o maituturing ng patay na batas at hindi po ganap na batas.